Makinig po tayo kay Bunyog patungkol po sa pagpatay Mima Alicia. Ang buhay ng tao, bigay ng Diyos. Kaya nga utos ng Diyos 10 utos, huwag kang papatay. Sinabi ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Pag pumatay ka, ibig sabihin, nilabag mo yung utos ng Diyos. Kasalanan. Sino yung gumawa ng buhay ng kapwa mo tao na pinatay mo? Diyos. Tapos ikaw ang papatay sa Kanya. Ang kasalanan mo sa Diyos. Humingi kang tao doon sa patempe. Pwede ba? Pwede. Kanya lang tanong. Sasabihin niya, sige, pinatawad na kita. Wala kang maririnig na gano'n kasi patay na. So, kaya mabigat siya ng pagpatay. Kaya, tandaan nyo, hanggat maaari, pigilan nyo ang inyong sarili sa gawang ganyan, pagpatay. Walang ano yan, walang, sige, makinig na natin kay Tony. Wala tayong karapatan. O yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, actually kanina ko pa ito nabalitaan kasi kaninang umaga, balita naman kaagad ito eh. Itong pagpatay kay Mima Alicia Lipata. Kanina pa ito kumakalat sa social media. Marami nang nagme-message sa akin. Kasi syempre, vlogger yan si Mima Alicia. Vlogger din tayo. Nagtatanong sa atin kung ano bang alam ko dyan sa anong comment ko, anong reaction ko. Kanina nag-live kami ni Dos Compañeros, Attorney Howie Calleja. Maraming nagko-comment habang naka-live kami. Gustong yun ang pag-usapan namin. Ay syempre, hindi naman yun ang topic namin kanina ni Attorney Howie. Kaya hindi namin masagot yung mga tanong ninyo kanina habang nagla-live ako. Tapos nag-live na naman ako tungkol kay Robin Padilla. Mayroon na namang mga reactions. Ang gusto nila, anong reaction ko sa pagkamatay kay Mima Alicia. Yun. Kaya sabi ko, hindi, magla-live ako ng separate tungkol dyan. Separate na topic. Alam nyo naman ako, ganun ako pag... Exodus chapter 20 verse 13. Huwag kayong papatay. Ang Diyos ang nagsalita dyan. Kaya pag pumatay ka, sabihin, wala kang Diyos sa buhay. Pero meron kang Diyos. Si Satanas. Ikalawang Korinto 4:4. Tinatawag din Diyos si Satanas, pero sa mga masama. Pumatay kang tao, ang Diyos mo si Satanas. Kahit ayaw mo si Satanas, ayaw mo kay Satanas. Sabi ni Satanas, saging ka. Kasi pumatay ka. Ako ang Diyos mo. Ano ba si Satanas? Diyos ng kasamahan sa daigdig na ito. Okay? Kay Mima Alicia. Yun. Kaya sabi ko, hindi, magla-live ako ng separate tungkol dyan. Separate na topic. Alam nyo naman ako, ganun ako pag nagdi-discuss. Gusto ko, kung ano yung topic ko, yun lang yung i-discuss ko. Ayaw kong haluan ng iba. Ayan ha. Ayan, si Kabunyog Jessica Espega, si Kabunyog Gwency Janela, si Maricel, si Naizer Raquel, si Super Newt Visions, pro-admin na vlogger na si Mima Alicia. Ito na, sige, topic na natin to. Hi, Kabunyog Cecilio Mayron. Felipe Gorospe, kumusta po kayo dyan? Itong topic natin ngayon, unang-una, sino ba si Mima Alicia? Sa mga hindi nakakakilala, mga kabunyog, ito, may post si Patrick Aquino. 1:44, ganito po nakasulat.
Ano po, sabi ng Panginoong Yesus, ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan o salita ng Diyos dahil walang salita ng Diyos o katotohanan sa Kanya. Likas sa Kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Yan palang mamamatay tao, ang sabi ni Jesus, ang iyong ama ang diablo. Kung ano ang gusto ng iyong ama, yun ang ginagawa mo. Anong trabaho ni diablo? Mamamatay tao. Kaya yung pumatay dito kay Alicia, Mima Alicia, anak siya ng diablo. Kung ikaw ang pumatay, kahit tayo mo kay diablo, ang totoo niyan, dahil pumatay ka, anak ka ng diablo. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi ako, binasa ko na. Yan ang gawain ng diablo. Pumatay ng tao. Kaya ikaw na pumatay, mayroong bayad yan. Di mo alam kailan, pero may bayad yan. Mima Alicia. Sa mga hindi nakakakilala, mga kabunyog, ito, may post si Patrick Aquino. Sabi ni Patrick Aquino kanina, post niya ito, sabi ni Patrick Aquino, shocking news, loyalist and pro-admin vlogger Mima Alicia at live-in partner nito pinagbabaril umano sa kanilang tinutuluyang apartment. So yan yung post ni Patrick Aquino. So sino si Mima Alicia? Siya ay kilalang loyalist na vlogger. Ang ibig sabihin pro-Marcos. Pro-admin yan. Pero dating dating DDS yan nung mga panahon DDS yan na vlogger. Pero sa panahon ni PBBM, pro-BBM yan. Napaka-aktibo niyan na talagang pinagtatanggol niya ang administrasyon. Hindi siya nagtatago kung ano talaga yung political standpoint niya. Talagang loyalista na vlogger. May grupo sila na mga pro-BBM vloggers. Nagmi-meeting sila, may mga sila. Sama siya doon sa mga pro-BBM vloggers talaga. Kaya, siyempre, kapag may mga issue laban kay Pangulong Marcos sa administrasyon, talagang matindi yan magtanggol si Mima Alicia. Talagang pag nagsasalita yan, walang takot eh. Walang takot si Mima Alicia. Kapag may mga issue laban sa Pangulo, lalo mga paninira sa Pangulo, sa administrasyon, laging talagang kumbaga sabi nga, bardagulan. Makikipagbardagulan. Ganyan si Mima Alicia. Nakilala siya sa ganyan. Hindi, walang takot kapag nag-i-express ng kanyang opinion. Ganyan yan si Mima Alicia. Kaya naman, marami ring mga DDS vloggers na nakikipagsagutan sa kanya. Talaga ito? Kilala yan Kaya nga maraming mga pro-Marcos vloggers ngayon, mga loyalista, na grabe ang pagkalungkot at grabe yung pagkabigla sa nangyari kay Mima Alicia. Kaya may mga nagtatanong sa atin, attorney, ano ba talaga ang nangyari kay Mima Alicia? Actually, kaya hindi ako nagla-live kanina kasi hindi ko rin alam yung buong kwento. Basta ako, hindi ko rin kilala ng malaliman si Mima Alicia. Pero naalala nyo, nung nagkaroon kami ng mga rallies ng mga vloggers sa yung Impeach Sara rally noong January 2025, doon sa may EDSA PPM, marami akong nakasamang mga pro-Marcos vloggers doon. Kasama na sila Mima Alicia, yung grupo nila. Kaya nga noon na-issuehan din ako
attorney, bumaliktad ka na yata, ano ka pala, oportunista ka pala, o di ba dilawan ka, Lenny ka, kakampings, tapos ano ka na pala, Marcos ka na. Sabi ko, hindi naman ako ganoon. Kung tama, tama, kung mali, mali. O kilala nyo naman ako. hindi naman ako vlogger ng administrasyon. Kaya nga pag may meeting ang mga vloggers ng administrasyon, hindi naman ako kasama eh. Hindi tulad ni Mima Alicia. Si Mima Alicia talaga at saka yung grupo nila, talagang tinatanggap nila na pro Marcos talaga sila. Pro admin sila. Ko naman, kung maganda naman ang ginagawa ng admin, pinupuri ko. Kung maganda naman ang ginagawa ng administrasyon, pinupuri ko. Pero pag may nakita rin akong dapat punahin, pinupuna ko. Kaya kaibigan ko ang mga pro Marcos vloggers, ang mga loyalista na vloggers. Sa tingin din naman nila sa akin, ano naman ako, pero hindi ako napapasama dyan sa mga pro Marcos vloggers kasi nga, ayaw ko namang ma-identify na pro Marcos ako kasi ano naman talaga, pagka napasama ako sa pro Marcos groups, hindi na ako makakapag-komentaryo sa mga nakikita kong mali. Ay ako nga, pinatawag din ako ng NBI. Kinasuhan din ako ng NBI noong 2025. Pagkatapos ng eleksyon, Mayo, May 14. Sinumpi na ako. Pagdating ko doon sa NBI, ang mga nandun na mga vloggers na sinumpi na, mga DDS, kulang yata sabi ko dito ang hindi DDS. Nandun sila Trixie Cruz Angeles, nandun. Yung kaso sa akin ng NBI, parang nag-i-incite ako to sedition ang mga vlogs ko kasi kontra daw sa gobyerno. Sabi ko, ano naman kontra sa gobyerno? Sabi ko, mayroon talaga akong mga comment sa mali. Ang topic ko noon, yung 2025 budget, yun ang pinakita sa akin na topic ko. Sabi ko, ngayon nga lumalabas na totoo naman talaga yung 2025 budget, maraming anomalya. Di ba? Di tama ako. Di hindi na ako tinuluyan ng NBI. Pero ang ibig kong sabihin, ako talaga, independent-minded ako na vlogger. Alam nyo naman yan. Nung eleksyon ng 2022, Lenny Robredo ako. Pero hindi naman ako panatiko. Hindi ako panatiko. Sabi sa 1 this ayon sa Panginoong Jesucristo, dumarating si Satanas para lang magnakaw, pumatay, at magwasak. Nakita niya, dumarating si Satanas. Bakit nakita ni Jesus? Siya lang ang pwedeng makakita. Ang Panginoong Yesus kay Satanas. Hindi natin siya pwedeng makita, tayong mga tao. Nakita niya, nalaglag, parang lintik yan. Kanya nalaglag eh. Nalaglag na parang lintik. Ano daw ang papel ni Satanas sa lupa? Magnakaw. Marami na magnanakaw, mga politiko. Pumatay. Kaya na rin mga pumapatay ng mga politiko. At magwasak. Magandang gobyerno, wawasakin naman nila. Yan ang katangian ni Satanas. At itong mga binanggit dito, kahit hindi ninyo gusto kay Satanas, ang totoo niyan, sabi ni Satanas, kunwari pa kayo, ayaw nyo sa akin, pero ang totoo niyan, yung inyong mga gawain ko yan. Kaya sa gusto, sa akin kayo. Kunwari, yung iba nagsisimba pa eh. Nagpapamisa pa sa pare. Pero anong ginagawa? Nagnanakaw. Kita nyo, pumapasok din sa simbahan. Para na. Independent-minded ako na vlogger. Alam nyo naman yan. Nung eleksyon ng 2022, Lenny Robredo ako. Pero hindi naman ako panatiko. Hindi ako panatiko. Nung makita ko naman na tama naman yung mga stand ng administrasyon sa China sa pagtigil na ng extrajudicial killing, sinuportahan ko. Pagdating naman sa corruption,
Napapanood nyo naman ako kahit korupsyon ng administrasyon na inaano ko. Di ba, nananawagan niya ako, imbestigahan si Amina Pangandaman, imbestigahan din si Bersamin, yung si Yusek, o imbestigahan si Traigib Ulaybar. Iwag silang parang nakakalimutan na yata. O, kung pro-admin ako o loyalista, hindi ako magkukomentaryo ng ganon. Kaya nga hindi ako sama sa grupo ng mga loyalista. Kasi may mga komentaryo din ako sa administrasyon sa nakikita kong mali. Anyway, itong nangyari kay Mima Alicia, hindi natin alam anong dahilan. Wala pa namang, kaya ayaw ko sanang nito. Kaya lang maraming nagtatanong, Attorney, ano bang nangyari? Ano dyan kay Mima Alicia? Hindi ko rin siya lubos na kilala. Alam ko lang na vlogger siya. Nung rally namin ng impeachment, ko ang nanawagan noon na mga vloggers, manawagan tayo, suportahan ang impeach Sara. January 2025 yun. Sama namin si Mima Alicia doon. Kahit anong dahilan pa, ang pagpatay mo, pumatay ka pa rin. O, kita? Kahit anong dahilan mo, pumatay ka pa rin. Paano kung hindi ikaw naman na nasaktan? Merong iba nasaktan pero inutusan ka. Diba? Pareho kayo. Yung ikaw na pumatay at saka yung nagutos sa'yo, kung meron man nagutos, pareho ang inyong hatol. Tandaan niyo, pagdating sa Diyos, parehas lang kayo. Pareho kayong pumatay ng tao. Kaya wala kayong karapatan. Itihin ang buhay ng iyong kapwa na may bigay ng Diyos ng buhay. Kung ang nanawagan noon na mga vloggers, manawagan tayo, suportahan ang impeach Sara, January 2025 yun, sama namin si Mima Alicia doon. Yan yung pero yung mga sumunod na mga meetings, hindi na ako kasama kasi may mga meetings sila na pang-loyalista lang talaga. Siguro sila rin, hindi rin nila ako tinuturing na loyalista kasi hindi naman talaga. Kasi ako, kung saan yung tama, kung ano yung tama, yan yun. Kung mali, pupunahin ko. Ganun po ang dyan. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang tao may kanya-kanyang opinyon. Ang tao may kanya-kanyang opinyon. Alam nyo naman ako, nagtuturo ako ng constitutional law. Siyempre bilang teacher sa constitutional law, pinapahalagahan ko ang freedom of speech. Pinapahalagahan ko ang freedom of expression. Kaya nga si Tuto Kausing, dating bunyog yan, kasamahan namin. Ang mga sinasabi niya ngayon, hindi na ayon sa aming mga pananaw at paninindigan bilang bunyog. So wala na siya sa bunyog. Sabi ko, huwag mo nang gamitin yung bandila ng bunyog. Pero hindi ko siya inaaway. Hindi ko rin siya kinukomentaryuhan sa mga niya. Kasi opinion niya yun eh. Opinion niya yun. Ako napakaano ko pagdating sa opinion. Freedom of expression. Freedom of the press. Yung kalayaan natin na maghayag ng mga opinion natin. Hindi man tayo agree sa sinasabi ng isang tao, hayaan mo siya. Opinion niya yan eh. Kaya ako, pagdating kay Tuto Kausing, maraming nagsasabi sa akin, Attorney, iba na yata ang sinasabi ni Tuto Kausing. Wala na yata, hindi na yata bunyog yan. Sabi ko, oo, wala na sa bunyog. Pero hayaan nyo na siya. Narinig nyo ba ako na nagkomentaryo kay Tuto Kausing? Wala. Rinirespeto ko kung ano ang pananaw niya. Marami rin dyan naghahamon sa akin. Debate daw, katulad ni Attorney Libayan, pareho ko yan abogado. Sabi ko, hindi. Ayaw ko ng debate. Kasi ikaw, kung anong paniniwala mo, papanindigan mo yan. Ako naman ganun din. Anong mangyayari sa atin? Wala rin. Kaya, kahit ang mga DDS vloggers, ano yan? Rinirespeto ko kung ano man ang paninindigan nila. Pero may karapatan akong mag-comment. Karapatan ko yun na mag-comment. Pero hindi ko yung binabastos. Na sinasabi ko na, nagmumura ba ako na yung mga sa vlog, hindi ako nagmumura sa vlog. Hindi tama 'yon. Hindi rin ako nanghahamon. Kaya itong nangyari kay Mima Alicia, ano man ang rason niyan, political man yan o mali pa rin. Mali. Hustisya kay Mima Alicia. Kung political man yung nangyari sa kanya, ibig sabihin, yung mga lumalabas kasi sa social media, yun na nga, dahil pro-Marcos vlogger daw yan,
loyalista, parang may mga ginagawa na daw yata laban sa mga pro-Marcos vloggers. So, ganun, may mga kumakalat na ganun. Sana, kung yan man, mali yun. Kahit pa, kung ano man ang pananaw ni Mima Alicia, respeto sana natin. Hindi dapat humantong sa pinapatay ang tao dahil lang hindi ka kumbinsido sa paniniwala niya. Hindi yun. Hindi yun. Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ako, makikita nyo, may nagtatawag din sa akin, Attorney, bakit inimbitahan mo si Luke Spirito sa programa mo, si Teddy Casino? Di ba mga leftist yan? Ganun talaga. Hayaan natin na, kung iniimbitahan ko si Trillanes, dating sundalo yan. Ako, mga kabunyog, gusto ko yung malayang paglalabas ng mga ideya. Kasi hayaan natin ang taong bayan ang maghusga. Hayaan natin ang taong bayan ang maghusga kung sino ang tama. Di ba? Ano yan mga kabunyog? Kaya ito, anuman ang nangyari kay Mima Alicia, kung dahil ba yan sa kanyang mga opinyon, mga sinasabi, mga binablogs, sana hindi yun. Kasi mali yun na dahil lang hindi mo nagustuhan ang mga vlogs, ang mga opinyon, sinasabi ng isang tao, umabot ka sa puntong ipapatay? Hindi. Kaya nananawagan tayo ng hustisya kay Mima Alicia. Kung ano pa mang dahilan, personal man yan o ano pa rin, hindi tama na patayin mo ang tao dahil lang sa ganyan. Kaya Sa Biblia, ang sabi sa Kawikahan, ano bang mababasa natin sa libro ng Kawikahan? Po, sa Kawikahan, ito, babasahin ko lang Kayong mga hindi makapagpigil sa inyong sarili na dinadaan ninyo, lalo na yung iba. Dahil may baril, lagi silang bumabaril. Hindi ko mo may baril ka, lisensyado ka ng pumatay. Lisensya lang yan na pwede ka magdala ng baril, pero hindi mo pwedeng gamitin ng baril para mamaril ng tao. Dito sa Kawikahan 14:21, ano po ang ating mababasa? Ang umaamak sa kapwa nagkakasala. Amakin mo lang ang kapwa mo, magkakasala ka na. Patayin mo pa. Kaya ka nagkasala. Kasi nga, ang gumawa sa kapwa mo na yung inahamak ay ang Diyos. Pag inamak mo ang yung kapwa na ginawa ng Diyos, ikaw, ginawa ka rin ng Diyos, inamak mo ang gumawa sa Kanya. Inamak mo yung gumawa sa iyo. Sa 31, ang umapi sa mahirap ay umahamak sa manlilika. Sino ba yung manlilika? Hindi ba ang Diyos yan? Yan ang minura ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? God who is created the universe. Sino yan? Ang Diyos. Na tinawag niyang stupid God. Stupido ang Diyos. Nasaan si Duterte? Ayan, nakakulong. Nagdadrama. Minsan hindi umaten ng hearing. Hindi raw kaya. Pero nung nagrarally dito, may isog doon, may isog dito. Lagi siyang naisog. Di ba? Nandinala sa Netherlands, sa ICC, ni General Torre, hanggang ngayon hindi umaten ng hearing. Di ba nagdadrama lang yan? Talagang ang point of view dito, gusto niyang makalaya na bibigyan siyang dahil matanda na siya. Kaya hindi siya umaten ng hearing. Lagi niya sinasabi, hindi ako fit para makinig ng hearing.
Di ba? Talaga, pagkapunta talaga ni Satanas, lahat gagawin. Naalala niyo si Marcoleta? Nang dinala, sinabi na Sandigan Bayan, dali sa PGH, ipacheck up uli natin siya dun. Baka naman kung wala ng sakit o may sakit. Naka-wheelchair. May tagatulak pa. Meron pang bulletproof. May gwardiya pa. Nung basahan siya, na Sandigan Bayan, 3rd Division, aba naglalakad na, papuntang kulungan sa Payatas. Para makita yung best friend niya si Jinggoy na, oh, Jinggoy, sick ka na. Oh, di ba? So, maliwanag po, kung sino man ikaw na pumatay dyan sa babae niya at saka sa kanyang boyfriend, eh, may pananagutan ka sa Diyos. Tandaan mo, may pananagutan ka sa Diyos. Nasa Biblia po yan, nagbabasa lang ako, hindi kita binasa ko lang po ang salita ng Diyos at salita ng Panginoong Yesus. Amen? That is good. Oh, dapat niyo kaibigan ni Jesus, brother Manny Bautista. Lagi po kayong magdasal dahil mainit ang panahon at lalong mainit po sa Senado. Thank you for watching. God bless us all. Bye.